Yung pamantayan, halimbawa dyan ay mayroon tinatawag na Battalion of Excellence, no? Yung mga best performers ng mga battalions sa halimbawa sa Philippine Army, yun ang na-designate na ipapadala doon sa peacekeeping mission. At para sa mga sundalo, malaking karangalan yun dahil pagkatapos silang kinilalang napakagaling na military unit ay sila naman ay magre-represent sa ating bansa at habang carry mo yung flag at nakasuot ka ng blue helmet o yung aming beret ay yung pride namin ay napakatindi. Pinagmamalaki namin ito sa iba't ibang mga bansa. Let's discuss po itong kaganapan nga sa pinanggalingan po ng ating mga tropa, yung Golan Heights. Ano po ba talaga yung peace and order situation doon? At bakit po nagkaroon ng conflict with Syrian rebels? Nung una, ang nagkaroon naman ng gera de anong araw, noong 1960s, ay itong bansang Israel at ang Syria. Kaya para hindi hindi matuloy yung armed conflict, no, naging referee tayo doon. Ang UN ay nagpadala ng peacekeeping force, ang kung tawagin ay UNDOF. At sila ay nasa palagitnaan ng dalawang magkatunggaling panig. At ngayon, naiba ang landscape, ang istorya sa naturang lugar pagkatapos na lumaban itong nagre-rebelde. Una dyan ay Free Syrian Army, andyan na yung mga Al-Nusra rebels doon sa bansang Syria, sa gobyerno nila, na kung saan ay nadadama yung ating mga peacekeepers dahil minsan walang pinipili ang bala. Pag nagliliparan ng mga bala, hindi na pumipili kung peacekeeper o ito ay kalaban nila, yung sundalo ng mga Syria. Ito pong nakalaban, no, nakabakbakan ng ating tropa sa Area 68 ay sinasabing kalakip nung grupong Al-Qaeda. They are terrorists, sir. Ano pong grupo yon? And pakipaliwanag po yung naging sitwasyon noon. Bakit po sila nakubkob nitong mga rebelde na to? Ang tawag doon sa grupo na yun ay Jabhat al-Nusra. Kilala sila na allied naman sa mga yung mga rebelde na kumakalaban din sa iba't ibang lugar, yung Al-Qaeda link, no? May mga rebelde kasi iba't ibang lugar, mayroon sa Iraq kung saan ay lumalaban sila sa Amerikano at sa Iraqi army. At itong grupo na to ay mayroon din silang sponsored groups na andyan ngayon sa Syria na siya naman ang lumalaban katabi doon sa Free Syrian Army. At habang sila ay nakikipaglaban, minsan ay nauubusan sila ng bala o nagkukulang sila ng armas, kailangan nilang kunin, agawin yung armas maging ng peacekeepers. At ito ay labag sa batas, labag sa international law, no? At wala namang kinalaman sa armed conflict ng between the rebels and the Syrian government, yung ating mga peacekeepers. So ito yung pagbabago doon sa UNDOF mission hanggang sa ngayon. At nagpakita nga po ng kakaibang tapang at yung ating mga puwersa. And ngayon nga po bibigyan po ng award itong ating mga miyembro ng 7th Contingent. Ano po itong mga parangal na ibibigay ngayong araw na ito, sir? Tatlong klase ng mga medalya ang igagawad sa kanila. Una dyan, ang pinakamataas ay yung Distinguished Service Star. Para sa isang exceptional duty, no? Binibigay ito ay isang administrative award. Meron din tayong combat award, the third highest, ang Gold Cross Medal for heroism in combat. Sila ay peacekeepers, ngunit nagkaroon ng inkwentro ng kung saan ay dinefend ng ating mga sundalo ang kanilang sarili mula doon sa umatake, yung binabangga yung kanilang ng gate ng kanilang kampo para agawin ang kanilang mga armas. At yun ang dahilan kung bakit nakipaglaban sila para ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasamahan. At sila ay nagpakita ng kanilang kagalingan na kung saan ay safe na i-reposition natin ang ating tropa doon sa safer place nung talagang matindi na ang pang-aatake na ginagawa ng mga Al-Nusra rebels. And bakit po sila umuwi sa ating bansa earlier po than expected? Malapit-lapit na rin ang kanilang end of mission. At dahil yung sa support systems mahirapan na rin, andun na sila sa pinaka-headquarters, ay minabuti na ipabalik na lang sila. At mayroon ding mas nakakataas pang misyon, nag-aantay sila dito, ipinag-uutos ng ating Chief of Staff
na sila ay kasama sa mag-secure sa pagbisita ng ating mahal na Papa ngayong hindi nalalayo mula ngayon. Ano po yung klaseng paghahanda naman na isinasagawa para magbigay nga seguridad kay Pope Francis? Actually, ang security operations ay natural na training ng mga sundalo. Mayroon lang mga karagdagan ng mga seminar kasi suporta lamang kami sa Philippine National Police kung ano yung mga protocols na ginagawa ng police ay dapat naiintindihan ng bawat sundalo at sila ay i-deploy sa urban areas at yun ang dahilan kung bakit ay tuloy-tuloy ang kanilang training pagkatapos ng mga activities dito ngayon. Colonel Cabunok, ito nga po 7th contingent. Ibig sabihin po, pampitong batch na po ito ng pinadala natin sa Golan Heights. Magpapadala po ba pa tayo ng tropa sa Golan Heights matapos ito? Depende po yan. Sa ngayon ay nakahold yan. Decision po yan ng ating pamahalaan. Depende kung meron needs in the future. Sa ngayon kasi ang security situation ay nananawagan ang sitwasyon na huwag muna. Meron para naman tayong nakaantabay na isang peacekeeping group, isang field bat na anytime pwede nating i-deploy. At kasalukuyan, meron pa rin tayong mga commitments sa iba't ibang bansa. Kasama na dyan yung sa Liberia at maging sa Haiti na kung saan ay kinalala ang ating mga sundalo bilang magagaling ng mga UN peacekeepers. Kayo po, sabi nyo nga, na-experience nyo din po as a UN observer pa, na maipadala sa ibang bansa. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan yung sakripisyo po ng ating mga sundalo na malayo sa kanilang pamilya. Napakahirap, no, yung para sa akin kasi sinusubukan ko nang ma-assign sa isang area na malayo, halimbawa Basilan, Sulu, na yung tila ay napakahirap at napakadelikado yung lugar. Ngunit sa aking assignment ay sa South Sudan, hindi ko kilala, hindi ko marunong mag-Arab, hindi ko marunong magsalitang Nuer, at yung aking nakakasalamuha ay panay mga foreign nations na mga representatives. Mahirap po, napakalungkot, ngunit bilang Pilipino sundalo, naipakita natin na kahit anong hamon sa buhay, kahit ano yung mga problema na dinaranas namin dahil sa aming field of assignment, ay naipakita namin na nakapag-perform tayong mabuti at katunayan. Yung mga Pilipino, I'm speaking doon in behalf doon sa mga kasamahan ko. Sila ay kinilala, karamihan sa kanila ay ginagawang mga staff officers at karamihan sa kanila ay ginagawang team site leaders na mumuno ng iba't ibang mga officers na mula sa iba't ibang bansa. Colonel Cabunok, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood and maybe meron po kayong ibang gustong i-announce para po sa ating viewers? Ang iparating lang po namin sa hanay ng Armed Forces of the Philippines na ang ating mga sundalo ay kinikilala ngayon dahil sa kanilang kabayanihan. High moral po ang ating mga kasundaluhan dahil dito sa pagkilala na ibinibigay ng ating pamahalaan, lalo na mismong si Presidente Benigno Aquino III ang nagbigay ng pagkilala sa kanila. At ipagpatuloy pa yan, mamaya pagbalik nila sa aming kampo ay mayroong Heroes Welcome na kung saan mayroong parang ticker tape parade, no? Ang mga kasundaluhan, mga sibilyan, mga kaanak ay mag-welcome sa kanila sa loob ng kampo. At pagkatapos naman yan, hindi tatalikuran ng sundalo ang kanilang trabaho dahil mayroon na kaagad standing order ang ating Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, na kung saan sila ay pinag-standby para sa isang mabigat pang misyon ang protektahan, ang pagbisita, pag-secure ng ating mahal na Santo Papa dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang pinuno po ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang ating iba pang mga sundalo. Maraming salamat.